Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Matagal ko na pong gustong magbahagi ng kwentong aswang na kami po mismo ng aking tatay at kuya ang nakaranas sa probinsya ng Northern Samar. Sinubukan ko pong magpadala ng mensahe sa mga link na nakalagay sa bawat episode nyo sa YouTube channel nyo. Matagal na po kaming nakikinig sa mga kwento nyo, kaya sana naman ay mapili nyo po itong istorya ko. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa Muntinlupa City, Barangay Putatan. Maliit lamang po ang aming syudad. Meron lamang itong 9 na barangay, kaya initials ko na lamang po ang aking babanggitin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Casey. Nangyari itong karanasan ko noong 13 taong gulang pa lamang ako. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang nakakatakot na pangyayaring ito. Paborito ng mga kamag-anak namin sa probinsya ang kuya ko dahil nag-iisang lalaki lamang siya sa aming magkakapatid. May mga pinsan naman kami sa 2 tiyahin namin na sa father side pero puro ito babae din. Kaya tuwing summer, kapag walang pasok, palaging iniimbitahan ng mga kamag-anak namin sa probinsya ang tatay ko. At syempre, kasama si kuya. Hindi naman kami nagsiselos ng mga ate ko gawa ng ayaw din naman naming magbakasyon sa probinsya. Para sa amin, boring doon. Though, noong mga panahon na yon ay hindi pa naman ganun kausang cellphone or social media. Nabutan ko pa yung mga lumang cellphone na may keypad tapos yellow yung kulay ng ilaw. So bali ito na nga. Nang bakasyon noon, isinama ako ng tatay ko kasama si kuya sa bayan ng Lawang sa Samar. Hindi ko na po babanggitin ang mismong baryo nila doon kasi hanggang ngayon may mga kamag-anak pa kaming nakatira. Matagal at nakakapagod ang naging biyahe namin noon. Pagbaba namin sa bayan ay sinalubong na kami ng tiyahin ng tatay ko. Hindi ko na po sasabihin ang tunay niyang pangalan. Ganon din ang tatay ko at kuya ko. Pero tawagin na lamang po natin ang tiyahin ng tatay ko na Mamay Pepay. Lola Pepay ang tawag namin sa kanya. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan ng mga maliliit na bangka, gawa ng isla-isla ang bawat baryo sa lugar ng Northern Samar. Nagtaka ko kasi nung nakita pa lamang niya si Papa at Kuya, nakangiti siyang sumalubong. Pero nung nalipat na sa akin ang paningin niya, bigla siyang sumimangot. Tapos sa salita nilang waray o lokal, parang pinapagalitan niya si Papa. Si Papa naman ay napalingon sa akin na parabang bigla siyang nag-alala. Pakiramdam ko pa nga ay ako ang pinag-uusapan nila yon. Eh di ayun, bumulong ako ng tanong kay kuya. Sabi ko, Kuya, bakit daw? Anong pinag-uusapan nila? Noong mga panahon na yon, dahil palaging kasama ni Papa si kuya sa mga probinsyang inuuwian niya, alam ko na naiintindihan ng kuya ko yung pinag-uusapan nila noon. Hinawakan niya ako sa balikat sabay bulong din ng, "Huwag ka maingay, mamaya na." E di lalo akong naintriga nun. Inulit ko yung tanong ko na medyo napalakas yung boses ko. Napasigaw pa ako, sabi ko, "Ano nga daw?" Biglang lumapit sa akin si Lola Pepay at sa seryoso niyang mukha ay tinanong niya ako ng, "Naniniwala ka ba sa aswang? Kasi kung hindi iha, kailangan mong mag-ingat." Tapos ay nagpatuloy na sila ng papa ko sa paglalakad. Medyo nauuna kasi sila sa amin ng kuya ko sa paglalakad. Tapos ay patuloy pa din niyang sinesermonan si Papa. Hindi ko naiintindihan yung mararamdaman ko nung time na yon gawa ng pinoproseso pa ng utak ko yung sinabi niya in a way na, ano?
Aswang daw. Bakit meron ba nun dito? Though, kahit naman lumaki kami sa syudad ay naniniwala kami sa aswang. Engkanto, multo, at kung ano-ano pa. Kung tatanungin niyo kung bakit nga ba ako sinama ng tatay ko sa probinsya na yun ganung may aswang naman pala doon. Una sa lahat, hindi po niya alam na nung mga panahon na yon, nung mismong umuwi kami sa probinsya, merong nababalitaan na may aswang na pagala-gala at nabibiktima sa baryo. Ang mahirap pa doon, hindi nila alam kung iisa lamang ba yon o iba-iba gawa ng yung mga nabibiktima din iba-iba. May batang nabibiktima, matanda, babae at lalaki. Minsan pa daw ay may mga alagang hayop silang natatagpuang patay o nawawala. Kumbaga noong mga panahon na nagbakasyon kami, nasaktuhan na palang nababalot ng kilabot ang buong baryo nila noon. May pagkapasaway din kasi akong bata. May pagkamaldita din ako nung kabataan ko. Batang kalsada ako na mahilig makipaglaro ng takbuhan at taguan maghapon sa kalsada. Kaya pinilit din ng nanay ko na isama ko ng tatay ko kasi ayaw din niya ma-stress sa akin nung time na yon. Hindi rin nasabi ng tiyahin ng tatay ko yung tungkol sa sitwasyon ng baryo nila. Wala din naman kasing idea si Lola Pepay na may isasama pa pala si Papa bukod kay Kuya. Matapang na lalaki ang kuya ko. Malakas ang loob. Manang-mana siya sa mga kamag-anak namin sa father side. Matangkad, may malaki at malakas na pangangatawan. Kaya siguro, kung si Kuya lang yung kasama ni Papa, may kumpiyansa siya gawa ng mag-isa lang namang naninirahan sa kubo si Lola Pepay noon. Nung nakababa na kami sa pangpang, ilang minuto pa yung nilakad namin papunta doon sa mismong baryo. Isang malawak na kapatagan yung itsura ng baryo. Medyo matataas yung talahib. Kalat-kalat ang tayo ng mga kubo doon. Kumbaga, hindi magkakahilera. Mapuno din pero hindi naman siya parang gubat na matataas at malalaki. Habang naglalakad kami papunta doon sa mismong kubo, pansin kong nakatingin sa amin yung mga tao. Yung tipong napapatigil pa yung iba sa ginagawa nila. Kasi sinusundan nila kami ng tingin. Pero hindi naman nabago sa akin yung ganon gawa ng kahit naman sa Muntinlupa nung bata ako, hindi pa ganon kasibilisado yung village namin. Konti pa lamang ang kabahayan. So kung may mga dayo na papasok ng village, napapatingin din kami kasi alam namin na hindi sila taga sa amin. Isang malaking kubo yung bahay ni Lola Pepay. Hindi siya nakaangat gaya ng mga kubo sa ibang kwento mo. Pero meron din itong malawak na bakod na kawayan. Paikot-ikot sa buong kubo. Nakakatuwa lang gawa ng yung bakod na kawayan wala siyang siwang. Pinong-pino na magkakadikit nun. May alaga si Lola na 4 na aso. Maamong sumalubong naman itong mga ito sa amin. Pero paglapag ng mga gamit namin sa kubo ay pinagbihis kami ni Lola. Sinabi niya na pupunta daw kami sa kakilala niyang manggagamot. Kailangan daw naming pausukan doon. Medyo tinoyo ako nun gawa ng kakalapag lang namin ng mga gamit at pagod na pagod kami sa biyahe. Tapos aalis na naman. Bumulong ako kay Kuya, sabi ko, "Kuya, saan na naman tayo pupunta?" Narinig ng tatay ko, Sir Seth. "Anak, sumunod na lang tayo. Delikado sa lugar na to." Tapos ganun ulit. Habang naglalakad kami papunta dun sa kubo na manggagamot na sinasabi ng lola ko, nakatingin sa amin yung mga tao. Palabati naman yung mga tao doon. Nginingitian kami. Binabati din naman ni Lola pabalik yung mga taong yon. Si Kuya naman, tahimik at nakayuko lang na parang nahihiya. Pero ako since may pagkamaldita nga akong bata at medyo annoyed na ako sa mga nangyayari, diretso lang yung tingin ko habang naglalakad. Pagdating namin dun sa kubo ng manggagamot,
hindi ako pumayag sa orasyon na gagawin sa amin. Kasi Sir Seth, sa murang edad ko, parang ang mindset ko sa mga ganyang bagay gaya ng albularyo, pagpapahula, spirit of the glass o anting-anting. Sa pananaw ko, the more na gagawin mo yung mga ganong bagay na yun mas lalo kang lalapitan ng mga ganong nilalang o masasamang elemento. Pasintabi po sa mga listeners pero yun ang personal na opinyon ko, kaya hindi ako naniniwala sa epekto ng loya, bawang, asin o kalamansi. Para sa akin, kung may makakaharap man akong engkanto o multo, magdadasal lamang ako o babanggitin ko yung pangalan ng Panginoon. At kung aswang naman, sa tingin ko mas okay na sa akin makipagbuno ng pisikalan gawa ng naniniwala ako na tao din ang mga yon. Mas gugustuhin kong kutsilyo o kahit anong panaksak ang dala ko kesa asin, kalamansi o kung anumang pangontra. Nung oras na yon, at dahil hindi ako pumayag magpa-orasyon o magpausok, napagsabihan ako ni Lola at ni Papa. Sabi sa akin ni Lola, kaya daw kami pauusukan para hindi daw mahalata sa amoy namin na mga dayo kami o taga-syudad gawa ng baka may maakit daw. Biktimahin kami kapag nalaman na hindi kami taga-baryo. Parang ganon. Hindi ko na maalala yung eksaktong sinabi ni Lola Pepay pero parang ganon yung dating sa akin. Habang pinagsasabihan ako nila Lola at Papa noon, tumayo yung manggagamot. May inabot siyang maliit na boteng may tali sa akin. Isabit ko na lamang daw sa leeg ko yun kung ayaw kong magpausok pang proteksyon. Sinabi niya rin sa akin na kapag kumulo daw o umapaw, yung likido na laman ng bote na yon, ibig sabihin ay may aswang na malapit sa akin. O kung may kausap man akong tao at kumulo yung bote na yon, agad ko daw layuan. Tinitigan ako ng manggagamot na yun at sinabi sa akin, "Bata, hindi ito ang lugar kung saan magagamit mong proteksyon ang katigasan ng ulo mo. Protektahan mo ang sarili mo kung ayaw mong madamay sa kapahamakan ang pamilya mo." Ngingiti-ngiting hinawakan pa ang ulo ko noon. Kaya ayon, sinunod ko na lang kasi mukhang konti na lang magugulpi na ako ng tatay at kuya ko. Sa labas lang ako ng kubo ng manggagamot habang hinihintay matapos pausukan sila kuya at papa. Tinitignan ko pa yung itsura ng bote. Mukha namang bote lamang siya ng langis, yung ginagamit sa pangmasahe ng katawan. Lumipas yung maghapon. Wala namang kakaibang nangyari. Matiwasay naman kaming kumain ng hapunan. Tapos maagad din kaming nag-asikaso para matulog. Ramdam na ramdam ko yung sakit ng katawan ko. Yung pangangalay ng likod ko sa mabigat na backpack na daladala ko noon. At pangangalay ng mga paa ko sa haba ng biyahe. Dahilan kung bakit medyo nahirapan akong matulog gawa ng iniinda ko yung sakit ng buong katawan ko. Dagdag pa na may nakakwintas na bote sa leeg ko na ang sabi sa akin ng manggagamot, kahit saan ako magpunta ay wag na wag kong huhubarin yon. Kaya yun, hanggang sa pagtulog ko ay nakasabit yun sa leeg ko. Pero hindi ko din naman namamalayan. Nakatulog na rin naman ako noon. Hanggang sa nagising na lamang ako sa tawang naririnig ko. Madilim na madilim pa noon. Hindi ko alam kung anong oras ako nagising. Wala namang kuryente sa lugar na yon. Kaya hinintay ko na lamang mag-adjust yung paningin ko sa dilim. Yung tawang naririnig ko, tawa ng isang babae. Yung akala mo, may pinapanood na nakakatawa. Gawa ng para siyang kinikiliti nun. Napabulong na lamang ako sa sarili ko. Sino bang matinong tao yung tatawa-tawa ng ganitong oras? Sa isip ko pa. Hindi ko na ulit naalala kung paano ako nakabalik sa pagkakatulog pero nagising na lamang akong umaga na. Tinawag na ako nila Papa para kumain ng almusal. Pagtapos naming mag-umagahan, sabi nila Papa, aalis daw sila ni Lola para mamalengke at bumili ng makakain nun.
Tinawag ni Lola si Kuya. Inutusan niya ito na pumunta sa kabilang baryo para manghingi sa kaibigan niya ng mga goma na sisigaan mamayang gabi noon. Sabihin lang daw ni Kuya ang pangalan ni Lola at kung ano ang kailangan niya. May pinadala din ng mga prutas si Lola kay Kuya. Ibigay daw niya ito doon sa kaibigan niya. Nabanggit din ni Lola na lagi daw na ikikwento ni Lola si Kuya sa kaibigan niya. Gaya nga ng sabi ko ay nag-iisang lalaki lang si Kuya sa aming 4 na magkakapatid. Kaya hanggang malalaki na kami ay paborito siya ng lahat sa probinsya. Sinabi rin ni Lola kay Kuya na isama ako para hindi ako maiwang mag-isa at para hindi ako maburyo. Gawa ng sa baryo na yun ay wala naman akong masyadong makikita mga bata na kaedad ko. Isa pa, iniisip ko na baka kailangan ko magsalita sa lengguwaheng waray para maintindihan nila ako. Hindi naman ako marunong. Nung nakaalis na sila Lola at Papa, maya-maya ay nag-iya na si Kuya na umalis para pumunta dun sa kaibigan ni Lola. Ewan ko, inatake lang ako ng toyo ko ng oras na yun kaya sinabi ko sa Kuya ko na ayokong sumama. Si Kuya din naman yung tipo ng tao na hindi siya namimilit ng tao kapag ayaw. At isa pa, kilala niya akong ma-attitude na bata kaya hindi na lamang niya in-stress ang sarili niya sa akin para pilitin. Sabi lang niya, "Tigas ng ulo mo no? Bahala ka dyan. Huwag kang lalabas ha. Pag ikaw nawala dito, tingnan mo." Hindi na ako sumagot. Hinayaan ko na lamang siyang umalis nun. Isinara ko ang aming bakod at tumambay na lamang ako sa loob ng garahe namin. Naisip ko makipaglaro sa mga aso kaya tinanggal ko sila isa-isa sa mga tali nila. Kumuha ko ng putol ng stick at binabato ko para habulin ng mga aso yon. Nalilibang naman ako gawa ng mahilig naman ako sa mga aso. Natutuwa din ako kasi nag-aagawan pa silang habulin yung stick para iabot sa akin noon. Hanggang sa hindi sinasadya, napalakas yung bato ko ng stick. Umabot sa labas ng bakod namin. Nagtaka naman ako kasi hindi na hinabol ng mga aso kahit nakita naman nila kung saan nilipad yung stick na yon. 4 silang nakaabang sa akin Tapos parang nagpapaawa. Hindi ko alam kung ayaw nilang kunin yung stick ko. Ayaw lang nilang lumabas. Sabi ko na lang sige na nga, ako na lang yung kukuha nun. Inikot ko yung bakod para hanapin yung stick na binato ko pero hindi ko na ito makita pa. Yuyuko-yuko pa ako para mahanap yun ng maya-maya lang ay kumulo yung bote. Uminit ito. Saktong nakadikit ito sa balat ko kasi nasa loob na ito ng t-shirt ko. Sa taranta ko, gawa ng pakiramdam ko ay natapon yon. Hinubad ko ito. At sa hindi sinasadya ay nabitawan ko ito dahilan para mabasag yung bote na yon. Nawala na sa isip ko yung ibig sabihin kung bakit kumukulo yung bote. Nawala din sa isip ko yung babala sa akin ng manggagamot. Naglakad na lamang ako ulit papasok ng bakod nun. Dahil hindi ko naman na mahanap yung stick. Naisip ko na lamang na humanap na lang ng bagong stick. Papalapit pa lamang ako sa entrada ng bakod namin nang narinig kong tumatahol yung mga aso na parang umaangil. Galit na galit. Pagtingin ko sa pasukan ng bakod nun, may nakita akong matandang babae na pasilip-silip sa bahay. Sinasaway yung mga aso. Sinisigawan niya ang mga ito. Binati ko yung matanda at sabi ko, "Magandang umaga po. Wala po dito si Lola Pepay." Nakangiti siyang nilingon ako at sinabing, "Saan sila pumunta?" Sinabi kong nasa palengke. "Kaibigan ako ng lola mo. Akala ko'y nandito siya." Hindi ko alam Sir Seth pero pumasok agad sa isip ko na baka ito yung kaibigan ni Lola na magbibigay ng mga goma. Kaya naman walang alinlangan kong nasabi sa nakakatawang linya na, "Kayo po ba yung sa goma? Papunta na po sa inyo si Kuya kanina. Kaso wala po pala kayo sa inyo." Natigilan ng matanda at bumawi ulit ng malaking ngiti at sinabing,
Halika, Ineng. Puntahan na lang natin ang kuya mo sa bahay ko. Baka kanina pa din yon at naroroon na naghihintay sa akin. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Bigla akong naghinala. Siguro nga dahil sa batang kalsada ko ay hindi ako yung tipo ng bata na nakakulong lang sa bahay panonood ng TV ang libangan. Tapos iiyak sa school pag iiwan ng mga magulang. Sa murang edad ko ay expose ako masyado sa mga tao. Kaya siguro'y mabilis ako maalarma na nahalata naman agad ng matandang kausap ko. Gusto ko sanang pumasok muna sa bakuran namin bago ako tumanggi kaso nakaharang siya mismo sa dadaanan ko. Kanina pa ba umalis yung kuya mo? Kung ganun makapabalik na din yon. Sa dubungin na lamang natin. Sabay alis niya sa kinatatayuan niya. Na parang sinasabi niya talaga na, halika, sumama ka na. Nakakabastos man siguro pero tiningnan ko yung matanda mula ulo hanggang paa. Inisip ko na mas nakakatakot pa din yung mga kidnapper o tambay doon sa lugar namin. Mukha namang hindi siya masamang tao. Isa pa sabi ko pa sa isip ko, matanda naman na ito. Hindi naman siguro ako kayang buhatin ito kung sakali man. Nagpaalam ako sa matanda na isasara ko lang yung bahay. Tumango naman yung matanda. Nung lalabas na ulit ako ng bakuran para sumama sa matanda ay bigla na lang humarang yung isa sa mga aso namin. Pilit ko siyang inaalis sa harapan ko pero tila ba pinipilit niya akong sundan. Hinihila-hila pa niya yung short ko. Kaya naisip ko na lamang kunin yung tali niya. Sabi ko na lang sa isip ko, isasama ko na lamang ito para makalakad-lakad yung asong yon. Paglabas ko ng bakod, agad na sumimangot yung matanda at sinabing, "Bakit nagsama ka pa ng ganyan? Abala lang yan." Tapos ay dumiretso na siya sa paglalakad. Medyo nainis ako sa sinabi ng matanda. Bukod kasi sa mainitin talagang ulo ko, naisip kong paano naging abala. Mas mabilis pang lumakad yung aso kesa sa atin. Tapos sumunod na lamang ako sa matanda habang naglalakad siya. Pero medyo nalungkot lamang ako sa part na ilang metro ang layo niya habang naglalakad kami. Iniisip ko pa naman na mabait siya kagaya ng lola ko. Nag-expect din ako na baka pwede niya akong kwentuhan ng mga bagay-bagay dun sa probinsya. Gawa ng mahilig akong magpakwento sa mga matatanda na mga naranasan nila sa buhay. Gaya ng panahon ng giyera, pamumuhay ng mga tao noong unang panahon. At syempre, hindi mawawala yung mga nakakatakot na kwentong probinsya noon. Pero magmula ng binitbit ko o daladala ang aso, nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Habang naglalakad kami, hawak-hawak ko yung tali ng aso. Napansin kong hindi ito mapakali. Diretso lang yung tingin niya at parang nakaalerto. Yung posisyon ng aso kapag kahit anong oras pwedeng sumakmal. Nakaharap lamang din siya sa matanda nun. Hindi naman siya tumatahol pero may mga pagkakataon na inaangilan niya yung matanda. Tapos ay lilingunin naman kami ng matanda at iismid na parang inis na inis nun. Maalam kami magkakapatid sa pag-aalaga ng aso. Kaya ng mga panahon na yon, ramdam ko nang may mali. Hindi ko lang alam kung sa lugar ba na nilalakaran namin o sa matanda nun. Maya-maya pa ay naisip kong lingun-lingunin yung mga punong nadadaanan namin. Kumbaga, naisip ko na mag-iwan ng palatandaan sa dinadaanan namin na yon. Laking summer talagang tatay ko. At hindi itong unang beses na nagbakasyon kami sa probinsya na may masukal na lugar. Kaya naturuan kami ng mga dapat naming gawin kapag hindi kami pamilyar sa lugar o kapag pakiramdam namin ay naliligaw kami noon. Kakalingon ko, hindi ko na namalayan na wala na pala yung matanda sa harap ko noon. Natigilan ako at doon nagsimulang tumahol yung aso. Umupo ako saglit at pinakalma yung aso
at sinubukan kong lumakad pabalik pero ayaw sumama ng aso. Hinahatak ko yung tali nito pabalik pero tila ba nakikipaghatakan na naman sa akin ito. Paabante kung saan ko huling nakitang naglalakad yung matanda. Sabi ko pa sa kanya, hindi naman dyan ang daan pa uwi. Kailangan naming bumalik. Pero hindi ito sumunod. Sinubukan kong hatakin yung aso pakaliwa. Ayaw. Pakanan. Ayaw din. Talagang paabante na daan lang ang sinusunod niya. Hindi ko alam pero umupo ako. Hinimas-himas ko ang ulo ng aso at nanalangin. Sabi ko, Lord, ikaw na po yung bahala. Kung dito na po ako mawawala, kahit itong aso na lang makauwi ayos na. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa at naisip yon. Pero yun nga, umiiyak na rin ako. At nung oras na yun alam ko na. Alam ko na kung ano ang nangyayari sa akin. Gaya din ng sabi ko ay lumaki kaming may alam sa mga aswang. Engkanto kulam. Pero kumbaga, yun nga, naniwala ako pero matigas talaga ang ulo ko. Naisip ko na lamang na gawin yon dahil nga sa maalam ako sa pag-aalaga ng aso. At alam kong pag ang aso, kahit pilitin mo yan, pag alam niyang may panganib sa isang lugar, hindi siya tutuloy. Kumbaga, pinaubaya ko na lamang yung tiwala ko sa Panginoon. At sana'y maging daan ng asong ito para makaligtas kami sa pangbabagat ng matanda. Naglalakad na kami paabante. Hindi ko na inintindi kung nasaan na yung matanda. Binilisan ko na lamang yung lakad ko. Nang maya-maya ay may naririnig akong sumusunod. May naririnig akong yabag na parang may naaapak ang mga piraso ng kahoy o apak ng paa na alam kong hindi sa amin galing. Tumakbo na ako habang hawak-hawak yung tali ng aso. At kasabay noon ay yung bilis din ng yapak na naririnig ko na tila ba kasabay na namin itong tumatakbo. May naririnig din akong tumatawa-tawa. Naalala ko yung gabing nagising ako. Kaboses na kaboses yon. Yung tawang naririnig ko ng gabing yon. Sinubukan kong lingunin pakaliwa at kanan pero wala akong nakikita. Take note, Sir Seth. Maliwanag pa noon. At kahit napapuno yung tinatahak namin, tumatagos pa din yung sinag ng araw sa mga puno. Habang tumatakbo kami ay hindi ako makapaniwala. Natatanaw ko yung kubo namin at paunti-unting naririnig ko na yung kahulan ng mga aso namin na naiwan doon sa kubo. Ang nakapagtataka, hindi naman ako bumalik sa paglalakad. Naisip kong paikot-ikot lang ba yung dinadaanan namin noon. Pero mas lalo ko nang binilisan yung takbo ko at sa huling mga puno na nalagpasan ko, naramdaman kong may humawi sa likuran ko. Nakaramdam ako ng hapde, pero hindi pa rin ako huminto sa pagtakbo. Nang malapit na kami sa kubo noon, biglang nagtakbuhan yung mga aso pasalubong sa amin. Pero nagtaka ako nang nilagpasan kami ng mga aso. May tinatahulan sila doon banda sa mga puno kung saan kami nanggaling. Tahol sila ng tahol na parang may gusto silang sakmalin doon. Pagtigil ko sa pagtakbo ay tinawag ko na yung mga aso. Sinipulan ko para pumasok na sa loob ng bakuran. Napaupo na lamang ako sa bangko sa garahe at hingal na muli akong napaiyak sa takot noon. Sa pag-aakalang hindi na ako makakabalik. Iyak ako ng iyak kasi naghahalo ng iniisip ko kung paano ko sasabihin kila Papa dahil baka mapagalitan din ako. Gawa ng sumama ako sa hindi ko naman kilala. At higit sa lahat, yung takot na baka bumalik mamayang gabi yung matanda. Maya-maya ay umuwi na rin sila Papa. Siguro ay mga kalahating oras din akong nakaupo sa garahe. Nakatulala pa ako nang tinanong nila kung anong nangyari. Napansin din nilang tuyo ng pawis ko.
Hindi ko alam kung paano ko uumpisan yung sasabihin ko pero nagawa ko din naman itong ikwento kila Papa at Lola nung medyo kumalma na ako noon. Nakauwi din naman si Kuya bago magdilim. Kaya ang sabi na lamang ni Lola, mabuti pa ay wag na daw kaming magtagal. Gaya nga ng inaasahan, meron at meron kaming maiinkwentro na ganito. Gawa ng noong mga nakaraang araw din naman pala na bago pa kami lumuwas sa baryo. Gabi-gabi na din palang may naririnig na tiktik ang mga tao sa baryo na yon. Kumaga, kung magtatagal pa yung ganon, sabi nga ni Lola, masasanay na lamang daw sila. Ang mahalaga lang naman, protektado ang bawat bahay at walang nabikbiktima na isa sa mga kabaryo nila. Agad-agad namang nagsiga ng goma si Lola sa bakuran. At nung sumilip ako ay nakita kong kausap ni Lola yung ilang mga tao sa baryo. At yung iba pa nga ay kanya-kanya ding nagsiganang sa mga bakuran nila. Hindi na ako lumabas para makichismis dahil takot na takot pa rin ako sa nangyari. Maya-maya ay dumating yung manggagamot na kaibigan ni Lola. Gagamutin daw yung sugat ko sa likod na muntik ko na ding malimutan. Siguro, sa sobrang taas ng emosyon ko ay nawala sa isip ko yung hapdi na iniinda ko sa likod ko noon. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng sugat ko sa may likuran. Nakita ko na lamang nahugis kalmot ito nung nakauwi na kami sa amin. Ginamot pa ito ng manggagamot at nagbiro pa na, "Huwag ka mag-alala, wala itong halong orasyon. Lilinisan ko lang ito ng dahon ng bayabas at papahiran ng ointment para hindi na maimpeksyon." Tumango na lamang ako. Nagpasalamat sa manggagamot. Kinabukasan, litaw pa lang ang araw ay kumain na kami ng umagahan. Nag-asikaso para bumiyahe pa uwi. Nagpasalamat ako at humingi na rin ng tawad kay Lola Pepay sa pagiging pasaway ko. Maayos naman kaming nakauwi sa Muntinlupa. Naikwento naman kila Mama at sa mga ate ko ang nangyari at sobrang tag-alala si Mama sa nalaman niya. Pero hindi naman ito nagalit kay Papa. Pero napagsabihan lang si Kuya. Pagkatapos noon, Sir Seth, naging sensitibo na ako pagdating sa mga usaping aswang. Sapat na sa akin ang maranasan yon. At sapat na sa aking maramdaman ang isang kalmot sa aking likuran.